walang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic Number one ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Magandang hapon Luzon, Visayas and Mindanao at welcome po sa ating programang Kanya-Kanyang Problema, kung saan problema nyo, sagot nyo. Tutulungan namin kayong mag-isip ng paraan para masolusyonan yung mga problema ninyo. At gusto namin, naniniwala kami sa programang ito na ang bawat problema ay may kalutasan at ang kalutasan na yon ay nasa inyong mga kamay. Pero syempre, marami sa ating mga kababayan namomroblema kung paano kikita ng extra. Ha? Dahil, ewan ko, sa paglilibot ko sa Malacash promo, ang dami po talaga na napapalingon kapag nadidinig nila yung sinasabi namin na basta may sinasabi kami tungkol sa pera. Tapos lahat sila talagang lumilingon. Pagkalingon nila, sabay yung ngiti kasi parang nakarinig sila ng pag-asa. 'Di ba? Na may mga inisyatibo, may mga gumagawa ng paraan para kahit papaano makapaghatid ng panandali ang saya pero may dalang kasamang pera at swerte sa ating mga kababayan, 'di ba? Yung ating Malacash promo. Pero hindi naman lahat pwede sa promo, 'di ba? Kailangan din nating dumiskarte at tumanap ng paraan. At yung iba, gumagawa ng sideline. Pero yung ibang gumagawa ng sideline, parang mas nakikita nila yung income na potential na income, dito magmumula. Talagang kinakarir at siniseryoso yung sideline. Hanggang sa yung sideline na mismo, ang kanilang maging bread and butter. Dahil dito nila nakikita yung fulfillment. Pangalawa, may kita. Pangatlo, yung hawak mo oras mo. 'Di ba? So ngayong hapon po, pag-uusapan natin dito sa kanya-kanyang problema kung paano magsimula ng negosyo. Tutulungan namin kayo, 'di ba? Tutulungan namin kayo na makapag-isip kasi ako rin kailangan ko rin ng kumita kailangan ko rin ng kita So dapat ganoon din yung thinking niyo sa bahay na dapat meron din tayong pagkukunan ng extra income. At makakausap natin ngayong hapong ito isa po sa mga iniidolo ko sa larangan ng PR. Napakagaling na PR nito. Dahil doon sa kanyang pag-PR, ngayon naggawa siya ng sariling brand ng ice cream. At yung brand din ng ice cream niya, yun ngayon yung kanyang inilalako. Hindi lang inilalako, kundi marami ng kliyente na nandoon at tumitikim ng kanyang ice cream. Kasama ko po si Gerald Granag. Gerald, magandang hapon. Magandang hapon sa iyo, Sherwin. So glad to see you again. Yeah, of all the thing na 'di ba? Dati ang mga hawak mong PR, mga brand ang lalaki. Nagsulat ka pa sa sa ABS, 'di ba? Yes. Before. Sa web ano ka ba? A writer.
And yet, after that venture sa pagsusulat, ngayon, nandito ka sa creation mo. Yes. Gumawa ka ng ice cream na nagsimula siya sa sideline, Yes, of course. Nagsimula siya parang hobby. hobby. So, Bakit ice cream nga pala? Of all the things na pwede mong gawin, ngayon nandito ka sa ice cream, bakit ice cream? So, noong 2020, nung pandemic, nung nag-lockdown, nasa Quezon City ako, yung wife ko nasa Cavite. So, nung nag-birthday ako mag-isa. So, ginawa ko para sumaya sarili ko. Nakita ko may milk, may cream. Gumawa ako ng sarili kong ice cream, para mapasaya yung sarili ko. So, tapos, iniwan ko siya sa freezer, ganyan. Tapos, nung natikman ng wife ko, nagustuhan niya. Tapos, yun, pinatikim muna sa friends and family. Tapos, naisip ko, kung nagustuhan nila or kala nila store-bought, baka pwede kong gawing business. Parang maganda yung pagka-mixture ko. So, yun, sinubukan ko na siyang unti-unti. Nag-invest ako sa machine, binigyan ako ng tulong ng family, and then yun, since naniniwala sila sa akin, binigyan nila ako ng konting pondo. O sige, kailangan mo ng freezer, kailangan mo ng ice cream machine, so binigay nila sa akin yun, and then yun, unti-unti naipasok ko siya sa Food Panda. Siyempre nagsimula ako sa Facebook Marketplace. Tapos nun, sinubukan ko baka pwede sa Food Panda, tapos nakapasok siya. Tapos nag-bazaars din ako nung sinubukan ko sa Ayala Malls. Sa Salcedo. Bali sa Vertis. Vertis. So, tinry ko siya sa weekend. Tapos yun, na-sold out siya. So, nung sumunod na years, 2022, naisip ko na try ko na kaya sa SM. So, ako sa SM, and yun, nagkaroon ako ng kiosk sa SM. So, mga 3/4 of the year ng 2022, nagbenta ako ng ice cream. Pero syempre dahil meron pang mga may face shield pa noon nung nagbebenta kami. So hindi ganoon kalakas. Pero kahit na marami akong natutunan, and then syempre before yon, sinigurado ko muna na lahat ng paperwork ko muna maayos. So yun, tapos nung yung konting kinita ko doon, nakahanap ako ng isang company, isang foundation, incubator group na tumulong sa akin. Binigyan ako ng pondo para yun, makabili ng bigger ice cream machine at saka makapag-open ng sarili kong store. Dahil lang yan sa isang desire mo na kumain ng ice cream, gumawa ng ice cream nung birthday mo. Oo. Nagsanga-sanga na siya. So, kasi din ako by nature mahilig ako sa bata. So, iba yung saya na nakukuha ko. More than that, siyempre masaya ako pag may benta. Pero masaya rin ako pag may makulit na bata, binigyan mo ng ice cream tapos mapapangiti mo. May Yun. fulfillment doon. Yes, doon ako natutuwa. Maraming kababayan natin na biro mo, naghahanap sila ng iba-ibang diskarte para makaluwag-luwag, may kita ba sa ganyan na business na ice cream? Siguro yung importante, research din. So sa simula, maaring isipin nila random yung ice cream, pero pinag-isipan ko din siya na mabuti. Nag-compute din ako ng mga margins. Tinignan ko rin yung market, kung ano yung existing, gano'n. So, hindi siya tipong basta na lang bara-bara. May background naman din ako sa marketing. Yeah, kasi ngayon, ang dami sa YouTube, pag nag-browse ka, nag-type ka, kahit na ano yatang gawin, makikita mo at matututunan mo yung mga iba pa nga, may mga negosyo na ang puhunan 100 piso. Yes. Na sa 100 pesos napapalago nila yung negosyo na yun. Then yung iba naman na yung paraan ng mga pagluluto na pagkain kasi ang pinakamabilis at na pambenta. Sa YouTube kasi ituro sa yung basic. Pero ako hands-on talaga ako. So natutunan ko na yung basic. Tapos meron din akong, before the pandemic, inaral ko rin yung ice cream production. So may background ako. So tapos may love din ako sa chemistry. So parang nagsanga-sang, sakto. Kaya lang marami din akong tipong
maling mixture. So kumbaga, Trial and error talaga. yes, oo. So ngayon yung mixture na ginawa ko, hindi ko lang siya basta tinansya-tansya na dagdag dito, dagdag doon. From siguro 50 to 60 batches ng ice cream, maraming nasayang. Pero sinigurado ko na natutunan ko yung mali ko doon para next kumbaga sa Iron Man, every Iron Man suit gumaganda, tumataas yung version. Quality, oo. Yung version, ganun. So, ngayon, ilang flavors na meron? Nagsimula, actually nung nagsimula ako, initially gusto ko sana madami. Pero tinone down ko siya ngayon, siguro, if ever, mga 12. Yan. Pero sa store ko ngayon, sa 54 Matimtiman Street, Diliman, Quezon City, mga 6 to 8 yung existing ko. Kasi, yung freezer space naman importante sa akin. Ayoko naman na nandun lahat, tapos patong-patong. Gusto ko yung medyo nakakahinga rin yung produkto. Yeah, yung may systematic paraan ng pag-ubos. Yes, oo. Yung Ayoko, disposal. tsaka gagawin ko nga lahat. May flavors nga ako lahat. Hindi naman lahat bebenta yon. So sayang naman, di ba? Yes. So, ngayon, paano na-consider mo na seryosohin na to? Na ngayon, may pangalan na yung Magic Scoop. Tapos, nagkaroon ka na ng unang branch mo diyan sa Matimtiman, Yes, Matimtiman. sa Quezon City. Yes. And ngayon, eto na, parang nagsisimula na All in umalagwa. Rolling na. Ano yung preparations? Kagaya ng kwento mo kanina, batches of trial and errors ng mga timpla ng ice cream. And then ngayon, may mga selected flavors ka na yun yung sa tingin mo marketable Yes. at sa tingin mo papatok din sa lasa ng marami. Um, Paano ka paano nung nag-decision ka nun? So nung nagsa-start ako, syempre lahat ng maisip kong flavor gusto ko sanang gawin. Pero alam ko rin na hindi naman kaya sa budget yun na lahat ng naisip mo gagawin mong flavor kasi hindi naman lahat yun nahanapin ng tao. So tinone down ko siya into different categories. Yung sellable talaga, yan, yung mga cookies and cream, chocolate. Yung kumbaga lahat ng tao hit or miss, mayroong magkakagusto niyan. Oo. Tapos meron din ako na mga personal choices ko na gusto. And then meron din, para lang maiba ko, meron 1 or 2 or even 3 na flavors na feeling ko either ako yung nauna or may nauna pero refine ko, mas masarap yung sa akin. So para lang masabi na, 'di ba yung iba may gabi ice cream, 'di ba? Para maiba. So May sili. Correct. May sili or pero sa totoo lang, hindi naman yun magiging bestseller or magugustuhan ng marami kasi marami namang taong ayaw sa maanghang, di ba? Yung mga ganun. So, para lang sila maiba, para lang mag-stand out, kaya mo gagawin yun. Pero ikaw, wala ka pang ginagawang ganun. Mayroon akong dalawang flavor na ginawa. Yung isa, pinangalan ko sa kanya, Cherry Maguire. So, siya, vanilla-based siya na may chocolate chip, tsaka mga cherry bits. So, hindi siya 100% masasabing original kasi meron namang, kumbaga lahat naman halos ng flavor na invento na. Pero yung the way the flavor na lumabas nung hinalo ko siya, yun yung parang, kasi yung iba basta halo na lang. Ako meron akong sistema talaga eh. Tsaka, naging dominant ba yung cherry kaya Cherry Maguire? Talaga. So, isa lang yan sa mga flavor na binabanggit mo na Parang ginawa ko siya para maiba ako kasi lahat kasi may chocolate, lahat kasi may So yung double Dutch ko ginawa kong triple Dutch. Linagyan ko ng isang ingredient para crunchy, may crunch, gano'n. Yeah. So lahat yan matitikman natin mamaya. Siyempre may dala ako sa iyo. Mamaya, di ba? Dahil oras po sa buong Pilipinas is ganap ng 16 na minuto makalipas po ang 5 ng hapon. Magbabalik pa ang kanya-kanyang problema. Champion, gawang fearless na 6. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat.
Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang number 1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Di birong maging nurse. Bawal magkamali sa trabaho na to. Dahil buhay ang nakasalalay. Salamat po mga nurse. Saludo kami sa inyong husay, talino, diskarte, pasensya, tiyaga at pagmamalasakit. Saludo din kami sa Philippine Nurses Association sa ika-100 anibersaryo ng kanilang pagkatatag. Ka-Blue! Charm Fat Con. Bangong gumagabloom. Charm Fat Con. Gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. With Stay Fresh Technology, damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat Con. Bangong gumagabloom. Charm Fat Con. Gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Bangong ka-bloom. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Iwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Ang
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. At nagbabalik po ang kanya-kanyang problema kasama pa rin syempre Sherwin Bata Alfaro at ang founder ng Magic Scoop Ice Cream Pilipinas. Ito yan, oh. Si Gerald P. Grana. Grabe Gerald First, try ko pala ng coffee. Hanip. Alam mo, kakaiba. Tikman mo yung ibang flavors para Hindi siya hindi kasi ako paborito ko talaga yung coffee flavor sa ice cream. Yung mga commercially available, sobrang napaka-stiff na flavor na either coffee-ish pero ang taas ng tamis. May hint of coffee pero lang. ito, yung coffee niya, alam mo para kang humigop ng black coffee na malamig. Pero yung color niya hindi hindi itim na itim. Tsaka ang sarap. Parang alam mo yung inspired yan ng wife ko si Ria kasi gusto niya coffee din. mahilig si Ria sa kape. Naka ba may beer dyan? Mga ganon. Ice cream may beer. Maraming beer lover pero Bala kong gumawa din nun, may liquor. Pero siguro kasi technically yung Magic Scoops ginawa ko siya for kids. Pero eventually gusto ko mag-diversify na may liquor component. So soon yan, matitikman mo rin yun. si Mary Grace kanina pa nagme-message. Sabi ni Mary Grace Masa, tirahan ko daw siya na ice cream. Ang tagal mong dumating kasi dapat kasabay si Mary Grace mag-guesting ngayon dito dahil ang pag-uusapan dapat natin Parenting 101. And isa sa mga style ng mga parents is yung reward system. At ang pinaka-ideal na reward sa mga bata is ice cream. So, di ba parang sabi ko pag nagsabay kayo ang topic natin masarap pag-usapan dahil nagdidisiplina ka na may gains pa ng ice cream. Malay mo makahabol pa siya. Di ba? Di abot naman si Grace mamaya. Pero bakit Magic Scoop? Of all the name na pwede mong gamitin, alam naman natin Scoop is synonymous to ice cream. And why Magic? Yeah, totoo kasi parang literally magical yung flavor. Na ang iniisip ko, ang kinakain ko is parang kape talaga. Pero ice cream siya, pero kape. Actually, yung name comes from, yun nga, dahil I wanted something na may appeal sa kids. So, syempre, pag sinabi mong magic sa bata, 'di ba? Yung showing wonder, showing grandeur ng buhay, ganyan. So, kaya ako naisip na Magic. Yung Scoops kasi dahil ice cream siya, pero technically Magic Scoops is a dessert brand. So, right now, I'm selling ice cream, pero in the coming weeks, I'll be selling leche flan. So, different brownies. Sweets talaga. Talaga. Yung sweet tooth. Meron kang sweet tooth, 'di ba? Parang sinasabi nila na mahilig ka sa matamis. Pero ako tikim-tikim na lang kasi hindi ko na pwede isa-isa. Kasi kung titikman ko lahat, nakapatay ako. Sa bagay, sa dami nito. At least gaganyan lang yung mga dinala ni... pero ang daming flavor. Nauna na yung coffee. Ito, ano kayang flavor to? Yan. Surprise. Tignan natin. Ano yan? Triple Dutch. Triple Dutch. Wow. So, ano kaya ang lasa ng Triple Dutch? Hindi ko i-double scoop yung ginamit kong kutsara pero ayan, gumamit ako ng another kutsara for this flavor. Tikman uli natin. Pwede pa naman magpadala dito kung hindi umabot sa mga ibang office mates mo. Kapadala ko yung galon. Wow. Hindi siya kagaya ng ibang double Dutch na available commercially.
Na sobrang tamis nun. Ito, Actually, Magic Scoops is 35% less sugar. Dinesign ko siya kasi para sa bata. So, for example, yung nanay, di ba, ay, wag ice cream na yan, matamis yan. Pwede ko sabihin, ma'am, Magic Scoops po, 35% less sugar yan. So, kumbaga, as much as possible, yung sweet component niya, kung pwede kong bawasan, para hindi rin makakasama doon sa bata, pinabawasan ko. tsaka yung crunch, grabe Hanggang paglaban yung ipin ko. Pero, unique. Hindi siya yung kagaya ng Double Dutch na parang mauumay ka sa tamis. Ito, yung... Karamihan ng Double Dutch ngayon, may powder na lang na hinahalo, tapos inimix na lang, ganun. Ito, parang vanilla yung base. From scratch ko siya ginawa. From vanilla base, tapos nakagitna yung chocolate, tsaka yung crunch. Tapos may isa pa parang may mani or may nuts. May cashew nuts siya. Yun. Yung sabi ko, alam ko yung manini, pero di ko alam yung tawag. May kasoy. Kasoy. Yes, correct. Triple Dutch. Galing. Ano pa ang flavor niya? Try mo yung isa pa. Isa pa. Ang paborito ng lahat, chocolate. Tikman natin ang chocolate. Yan, maraming magkiklaim sila yung pinakamasarap. Syempre, ganun. Pero ako, yan yung take ko sa chocolate. Sandali, nawawala ako kasi sumasandok po ako ng ice cream. At eto ngayon, titikman ko na yung chocolate flavor. As in, hindi umay. Yung tsokolate mo parang Filipino tsokolate. Inspired by, syempre, kung pwedeng as near as possible sa local chocolate. Cocoa ang base ito. Correct. Ang galing. Kasi ngayon pag kumain ka ng chocolate ice cream, parang yung dalawang scoop lang, umay na ako. Dahil sobrang taas yung tamis. Pero, this is Magic Scoop. Alam niyo yung chocolate baterol? Ito yung lasa ng chocolate baterol na parang pang medianoche, pang noche buena ang lasahan na napaka-rich ng cocoa. Kasi karamihan kasi ng chocolate, kaya nila, hindi naman lahat tsaka feast tayo sa mga ice cream manufacturers. Tinataasan nila yung sweet component kasi binababaan ng konti as much as possible yung chocolate kasi di ba minsan mahal yung chocolate. So doon nila dinadaya or hindi naman dinadaya pero yun yung kanilang way to cut the cost. Production Ako cost. naman ginawa ko since I'm a premium product, kumbaga hindi ko pwede siyang i-cut cost kasi tama yung presyo ko naman it reflects the taste. Alam mo pang holiday season. Pang holiday season yung chocolate, grabe. Stand alone yung flavor ng chocolate. Isang classic, parang classic Filipino flavor. Na kung ikaw lagi kang kumakain ng mga branded, yung mga high-end na mga ice cream, pag na-try mo to, may compare mo siya doon na parang premium platinum level ng para ako na platinum level yung yung tsokolate, grabe. Siyempre, Sherwin, nung kinonceptualize ko siya, ayoko naman din na, hindi ko sinasabing hindi siya pwedeng pangmasa. Kaya lang, siyempre gusto ko din naman kung ako din yung kakain, kahit papaano, medyo elevated ng konti, upscale ng konti. Siyempre, kung ano yung experience na na-experience mo, gusto mong ipa-experience yun sa iba. Kaya, ginawa mo siyang negosyo, di ba? Dahil parang gusto mong ma-appreciate nila kung anong na-experience mong different o kakaiba dun sa product. Well, hanep, magaling na konsepto, okay yung mga produkto. Paano naman yung kitaan sa pagtatayo ng ice cream? Mayroon bang chances na, well, ikaw, you started from your own kitchen, ngayon may isa ka ng branch, mamaya malalaman natin kung paano nga ba totoong kumikita sa pagninegosyo. Kaya mga kababayan, kung kayo ay nag-iisip-isip na ngayon lalo na yung mga pa-retire na, mag-put up kayo ng sarili nyong business. Bakit? Kasi yan yung magiging backbone nyo during retirement, di ba? And isa sa mga ehemplo ng pagninegosyo, ngayon nakikita ko yung vision ni Gerald kung bakit ice cream yung pinili niya. Kasi
Napakalawak na market nito. Ilan po muna paalala, oras natin sa buong Pilipinas, ganap ng alas 5:32 ng hapon. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. My faith in God led me to all these blessings. Kaya ako, all out sa lahat ng bigay ng Panginoon. Spirit, mind, and body. Sa tulong ng exercise, healthy diet, and MXU+. Sabi ng tatay ko, when you put God first, you will always be first. MXU+ with CoQ10 and L-carnitine, my plus in life. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. At nagbabalik po ang KKP. Kanya-kanya ang problema pero lahat ng problema may solusyon.
binibigyang daan natin sa programang ito na matuto tayo na hanapan ng solusyon yung mga problema natin, lalo na sa pera. Ha? Dahil napakaraming Pilipino, ang laki ng problema sa pera. Laging kinakapos, laging may kulang, laging hindi lahat nami-meet. Pero siguro kapag nagkaroon tayo ng sarili nating negosyo, baka doon magkaroon tayo ng financial freedom. 'Di ba? Na ito siguro yung daan. Baka mamaya sa pagtatayo natin ng negosyo, ito yung maging daan para maging capable tayo sa lahat ng mga pangangailangan natin. Hindi man ma-provide ng sa sweldo, may iba ka pang pagkakakitaan, may alternatibo kang paraan ng pagkakakitaan. On a weekend, di ba? Kagaya ngayon na Sabado, Linggo, pwede kang kumita kahit na araw ng pahinga mo. Dahil kung halimbawa kagaya ng business na ice cream, kagaya ng negosyo ni Gerald P. Grana na Magic Scoop. Ito'y bagong-bago. Ay, sorry po. Nadigay ako sa dami ng ice cream na nakain ko. Ang pong tinirang flavor. Live on air. Ganun talaga. Di mo na iwasan. Pag daldal ka ng daldal. Natural. Pa ako alas 11, daldal. Papadigay ako. Sorry, Gerald. Ay, sorry. Andiyan pala kayong lahat. So, Gerald, ice cream, Magic Scoop, at paano kitaan sa gantong klase ng negosyo? So, tulad naman ng kahit anong business, kailangan mo syempre kahit paano mamuhunan. So, meron kang set money na pambibilin mo ng ingredients, 'di ba? So sa food, ganon. Capital. Oo. So cost of goods sold. So yung ano mga kailangan mo para magawa mo iba-ibang flavors. Tapos ako ginagawa ko tinitailor fit ko yung kanyang costing sa profit na gusto ko. So merong ibang flavor na mas malaking profit, merong iba na mas maliit. Depende sa kung tingin ko papatok or tingin ko hindi mo, kasi may ibang merong times na gusto ko laging bilhin. So kahit maliit yung profit margin ko doon, okay lang sa akin basta laging binibili. Ako yung yung chocolate baterol, yun ang papatok. Unique tsaka platinum yung level ng lasa. Pwedeng ipang market ng, alam mo, parang kanina parang naisip ko yung Pilipinas. Very Pilipinas. Very Pilipinas yung flavor. Parang namasyal yung diwa ko habang kinakain ko yung ice cream sa mga location ng mga DOT, mga Department of Tourism locations na minamarket natin. Parang it makes me remember na ito yung parang Pilipinas yung tinitikman ko, parang Filipino traditional food na chocolate baterol. Ang sarap. So, isa rin palang kaya ko rin siya ginawang ganyan. Kasi for example, through the help of DTI, gusto nila ako i-market sa ibang bansa, parang possible export. Ready ko na rin siya for that. Dahil, di ba yung iba iniisip, madali lang naman yung component ng paggawa ng ice cream, like yung nakikita natin na dirty ice cream sa kalsada. Actually hindi naman siya dirty talaga. Ang tingin, parang binigyan lang siya ng pangalan na dirty ice cream kasi inilalako, iniikot. Pero yung mga flavors nila, talagang wala stick din naman yung flavor, na pag sinabi mo avocado, talagang mga blocky avocado yung makikita mo kinakain mo, di ba? Pag sinabi mo keso, talagang may mga cubes sa keso yung keso nila. Ito yung sa'yo, this chocolate makes your business a unique sa industriya siguro. Then wala pa ako natikman na na yung parang engrande ng pagkaka-chocolate na hindi matamis, hindi overrated yung lasa. Yung flavor is very Filipino, lasang chocolate baterol, na masarap isabay sa suman. Di ba, na pwedeng panghimagas, pwedeng i-serve with other merienda. So nakikita mo ba na potentially, nabanggit mo na pwede siyang i-market, pwede siyang tulungan ng Department of Trade and Industry na ma-level up para doon sa iba pang mga exposition sa mga produkto sa ibang mga lugar para ma-promote yung Pilipinas. May
nakikita ka ba na ano yung direction ng nakikita mo dito sa business mo in the next 5 to 10 years? Ayun. So yung chocolate na flavor, hindi siya kumbaga kung wife ko mahilig sa kape, ako mahilig sa chocolate. Kaya yung chocolate flavor na yan, hindi by chance na masarap. Talagang pinag-isipan ko siya paano ko siya mapapasarap dahil kumbaga gusto ko siyang flavor, gusto ko siyang umangat. So, yung mga components na yon na Filipino skewed, may hints of parang Pilipinas. Hindi man exactly ganun yung thought process ko, pero dahil alam ko yung ingredients ko galing dahil local, alam ko na lalabas dun sa flavor. So, yun. In the next 5 years, yun, hopefully, gusto ko din syempre mag-grow yung company ko. So, right now, syempre, day to day, working on making the company better. Pero currently, if ever merong opportunities like possible equity investors, we are very open to that. Kung merong mga, kasi it takes a village talaga para sa isang brand. So ako, naniniwala ako na kung merong mga iba dyan na nakikinig na yung values nila ay aligned din sa akin, I'm willing to talk and discuss possibly how to tie up, how to work together, ganon. Pwede nila akong email sa social media pages ng Magic Scoops, sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, ganyan. And then pwede din nila akong email sa magicscoopsph@gmail.com. So yun yung ways para ma-reach ako in case na, kasi meron ganon iba, di ba, parang ano bang sign na magbi-business ako, di ba, naghihintay ng sign Diyos ko, wala naman talagang babagsak na sign galing sa langit. So ngayon, sinasabi ko sa mga nakikinig, ito na yung sign. So yun. Ito na yung perfect sign. Yes. Para maisip mo na, you have to be firm. Alam mo, kasi marami nagdidili-dali na baka hindi pa ito yung perfect time, no? Baka mamaya may hinihintay pa akong yun, yung dinadasal nila na sign na magsimula. At hindi talaga magsisimula ng negosyo mo kapag hindi ka kumilos. Tsaka gusto ko rin banggitin, siguro yung investment or yung money, it's probably less than 10% of your whole problem as a business. Marami pang kailangan asikasuhin, ayusin. So wag niyong isipin na, pag nagkapera ako, okay na. Kasi maraming business na nagfi-fail, marami naman pera, di ba? Oo nga, no? Mayayaman na malalaking negosyo. Nagfe-fail pero 'di ba dahil well-funded naman, di ba? Talaga may mga kailangan din gusto mo yung ginagawa mo everyday kasi tawag dito pag mahirap yung pagising mo, pinipilit mo yung paa mong pumadyak Oo. Hindi naman talaga 'yun yung gusto mong gawin. Pero gagawin mo kasi wala ka nang ibang magagawa dahil nagkasubuo na. Yun ang pinasok mong negosyo Pero dapat aralin din nila siguro kung ano yung gusto nilang tahakin. No, na lalo na kung napakalawak ng competition sa food industry. Maiba ka naman, negosyo ka ng mga bato galing sa grabahan, mga ganyan. Siguro para din sa iba na parang no-overwhelm, hanapin mo yung gusto mong particular niche, tapos panindigan mo yun. Kung gusto mo high-end na ice cream, panindigan mo yun. Wag kang, mas marami akong benta kung masa ako panindigan mo. Kasi lalapit yung market na gusto yun sa'yo. Antayin mo lang, wag kang mainip, di ba? Ayun, yung tsokolate mo, may market yan. Grabe. Tsaka yung yung coffee mo, may specific market yan. Na pwede siya sa mga coffee bar, sa mga coffee mga barista ganyan na na mga. What if coffee na yung ice cream mo, lalagyan mo pa ng espresso, di ba? Di ba? Ang sarap kaya, baka dilat na dilat ka buong araw. Speaking of projection, nakikita mo yung projection in the coming 5 to 10 years na visibly mapalagana palalo yung ice cream mo. And you have your packages. Yes, I have syempre magpapasko na, so meron tayong Yuletide Christmas packages. So kung merong mga companies na gusto
kumbaga gusto magpagawa ng tailor fit ice cream para sa kanilang parties. So Pwede yun, yung mga gusto Oo. namin na ano, parang yung dyan sa ano, sa yung may sirena na logo. Tapos ang Oo. gusto mo doon yung, Pwede yung kung- cheap, may mga cheap. Pwede yun, custom design. Imbes na fraff na ganon, ice cream flavored. So pwede akong gumawa, yan may packages siguro as low as 50 na lang para wag naman ano, pero ganun 50 pieces, 100 pieces, 200 pieces. Tapos pwede kong gawin is bibigay ko sa kanila na naka-container na. Kung gusto nilang lagyan ng different packaging, bahala na sila. Pero at least kumbaga di na nila paproblemahin kesa maghanap pa sila or bibili pa sila ng mahal. Ang pwede ko lang ipagmalaki, higher quality siya than the existing na nabibili sa market na mass market ice cream. Nako, sobrang inspiring na ngayon pwede na rin pala na yung gusto mong chocolate party o chocolate ice cream party lang ang team mo. So maraming chocolate ice cream ang available. So pwedeng umorder sa Magic Scoop. Lang sila, email lang nila ako or visit sila doon sa 54 Matimtiman Street sa Diliman, Quezon City. And meron kayong social media page? So at Magic Scoops at saka at Magic Scoops Ice Cream. So Facebook, Instagram, YouTube, tsaka TikTok. Wow, pati TikTok, meron ka na rin account sa TikTok. Pero hindi ako sumasayaw doon. Makikita lang yung mga products mostly. Tapos, nandun na rin yung prices. Yung PM the price. Hindi, yung prices naman nasa Facebook. May yung menu nandun naman. So, available yun publicly. Encourage mo at hikayatin mo magnegosyo at tumikim ng ice cream. Ito ang ating mga kababayan, Gerald. Sige. Sa lahat po ng nanonood, nakikinig sa atin ngayon, iniimbitahan ko po kayo na i-try ang aking brand, Magic Scoops Ice Cream. We are located at number 54 Matimtiman Street, Diliman, Quezon City. We are open every day, 11 a.m. hanggang 7:30 p.m. Yan po. Bisita po kayo. Matutuwa po ako pag makita ko kayo. And yung Matimtiman, yan yung area ng mga kainan, di ba? Yes, malapit sa Maginhawa. So, kung diyan kayo nagdadain palagi sa Maginhawa, pwede kayong tumawid lang ng kabilang street. Yes, oo. So, Matimtiman para naman dessert, yes. Di ba? Yung iba naman ganun, di ba? Magdi-dinner sa isang lugar and then sa ibang lugar din magdi-dessert. So, ayun. Pag nasa Quezon City area or trip nyo magpunta na Quezon City area, puntahan nyo yung Magic Scoop. Ice cream shop, yes. Ma-experience yung kakaibang mga flavor ng ice cream, grabe. Yes. At maraming salamat, Gerald, for taking time na magpunta rito para makausap ka namin at ma-inspire yung mas maraming Pilipino na alam naman natin na naghahanap ng alternatibong kita at sa pamamagitan ng mga kwento mo at yung inspirasyon dun sa pagiging PR to writer, online writer. Ngayon, ito yung passion mo kasi dahil andun yung childlikeness sa puso mo na gusto mo ma-enjoy at ma-experience din ng iba. Yung ito, isa sa mga favorite mo is ice cream. Batiin ko na rin yung aking butihing may bahay, si Ria. Hello! Si Ria is watching. Ria, yan, classmate ko po yan. Si Ria Jomampo Grana. Yes. Yan, si Ria Jomampo Grana. Wish you more luck and success sa venture na to, sa business na tinatahak mo, and we hope, parang nabivisualize ko na isang billionaire in the making, diba? In the future, ang Magic Scoop. Maraming salamat. Maraming salamat din. If ever magdilang anghel ka, mas marami tayong matutulungan. Ayun, ako. Salamat, Gerald, at salamat sa time na binigay mo sa amin ngayong hapon. Oras sa buong Pilipinas, meron pa tayong 9 na minuto bago pa sumapit ang 6:00 ng gabi. Ilan munang paalala. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Five minutes bago mag-alas 6 at maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagtugay guys sa DZRH. Nakarating na po ang Gandingan. Nandito na sa kanyang tahanan yung tropeo ng Gandingan sa Best Public Affairs sa program. Ang Public Service Hour ng DZRH ni Miss May Binauhan yan. Ito, kinuha na nila kanina. So maraming salamat po sa UP Gawad Gandingan. Yan, para sa inyong award. Para sa DZRH yan. Salamat ng marami at naman inspire kayo dun sa sa guest natin kanina si Gerald Grana na sideline lang naman yung habol pero ngayon full time ginawa niyang ito na yung kanyang full time business, yung pagtatayo ng ice cream shop, ice cream parlor. 'Di ba napaka-unique na pambata yung konsepto. Pero in the long run, pag tinignan mo, ang objective is mapasaya yung mga bata na makatikim ng mga flavors ng ice cream na kinakain niya. At ngayon, nawa sana lumaganap yung kanyang negosyo at matikman nyo rin. Malay nyo, di ba, sa hinaharap. Kayo din ma-inspire dun sa munting pangarap niya na magtayo ng sarili niyang negosyo. And yun siguro doon sa pagnanegosyo, doon magsisimulang umangat, lumago yung ating kita at makakatulong sa pagbukas sa atin sa mas maraming oportunidad na kumita at magkaroon ng sariling pagkakakitaan. Kung kayo nagtatrabaho, syempre kailangan nyo ng sideline dahil sa
ang daming problema, ang daming bayarin, ang daming mga pangangailangan na hindi natin na ibibigay sa pamilya natin dahil nga sa kakapusan. Ito na siguro yung senyales, 'di ba, para tayo magsimula na magkaroon ng sarili nating negosyo at mapagbigyan yung bata sa atin, yung 'di ba, may mga bata sa puso natin na sinasabi natin na childhood dream ko na makapaggawa lang ng ice cream yun. Birthday niya, hindi walang pandemic, birthday niya, wala siyang kasama, gumawa siya ng ice cream na nagpasaya sa kanya at ngayon gusto niya ma-experience yung magic na yon sa ating lahat. Sana nawa yung magic na hatid nun magiging inspirasyon din at magsilbing magic sa mas marami pang Pilipino na gumanda ang buhay. At alagaan ang kalusugan at huwag sagarin sa pagod at puwet ang katawan. Take rest, eat right, and exercise. Huwag kalimutan ang tested and proven MX3, BMX Ordinary with MX3. At maraming salamat din sa mga taga Ninoy Aquino International Airport Media Affairs Office, kila Ariel, na laging nakatutok sa DZRH, nanonood. Happy viewing dyan sa Media Affairs, sa MAD, dyan sa NAIA, at yun lang. Oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 2 minuto bago mag alas 6 ng gabi. Sa ngalan po ng mga nakasama natin sa technical side, sa RH Television, sa ating Radio Tech dito sa baba, sila Ray Kulot. Sino pa kasama mo dyan, Ray Kulot? Si Billy. Dalawa lang kayo. Si Melvin. Andyan pa ba? Andyan pa, si Melvin. Si Melvin na laging nandyan. Ako po, Sherwin Bata Alfaro, nagpapasalamat sa inyong pagsama dito po sa ating programang Kanya-Kanyang Problema. Susunod na, eto, negosyo pa rin to. At lalong-lalo na, yung ang tinututukan nito yung mga kapakanan ng ating mga vendors na magtatanggol sa inyo. Ang ating mga ka-vendors, sila Lawrence Pisigan at si Elaine Apit, susunod na sa ka-vendor dito po sa DZRH. Oras sa buong Pilipinas, 5:59 p.m.